Anak, alam mo namang proud na proud kami sa iyo, hindi ba? Kaming pamilya mo. Manghang-mangha kami sa diskarte mo dahil sa sarili mong paraan. Ngayon, nag-aaral ka na sa isang magandang klase ng paaralan. Di ba itong pangarap mo? Subalit anak, bakit ayaw mong ipaalam sa mga dating kaibigan mo na nag-aaral ka sa paaralang iyan? Hindi ka ba masaya sa mga tagumpay mong ito? Achievements to para sa iyo, hindi ba? Alam mo ba, ang alam nila hanggang sa ngayon, tigil ka lamang sa pag-aaral. Walang nararating sa buhay, walang pagsisikap. Hanggang sa ngayon siguro, maliit pa rin ang tingin nila sa iyo. Yan ang sabi ni Aling Sita dito sa kanyang anak na si David. Hindi niya nga maalis sa kanyang sarili ang pag-aalala dahil itong si David ginagawa ang lahat ng paraan. Nagsusumikap doon sa Maynila upang maitaguyod ang kanyang sariling pamilya. Noon, palagi silang minamaliit ng kanilang angkan. Itong si David, palaging binubuli ng kanyang mga kababata. Hay, naku naman ang inay. Hayaan niyo na po sila. Huwag niyo na pong sabihin sa kanila ang buong katotohanan. Hindi naman mahalaga sa akin kung anong iniisip nila. Ang mahalaga ngayon, makapag-aral po at makapagtapos ng maayos. Sayang naman po yung tiwala sa akin ng mga tao na nagbigay sa akin ng scholarship, hindi ba? Ilang taon na nga ang nakakalipas, bata pa lang noon si David. Marami siyang naging kaibigan, kabarkada, kababata, palaging kalaro tuwing hapon. Okay naman sana, walang problema. Pero hindi mo nga maiikaila na malaki talaga ang agwat ng buhay nitong si David sa kanyang mga kaibigan. Talaga namang may kaya sa buhay ang mga iyon. Itong si David, bagamat nagmula sa isang simple at payak na pamilya, ay maligaya naman dahil palagi nga silang magkakasama. Kaya lang, medyo nagbago ang lahat nang pumanaw ang kanyang ama. Magmula noon, palagi na nga lamang na ang kanyang ina ang kanyang kapiling. Nang dahil sa pagpanaw ng kanyang ama, nagkaroon ng malaking problema ang kanyang pamilya dahil hindi nga kayang suportahan ng kanyang ina ang kanyang pag-aaral sa magandang klase ng eskwelahan. Kahit na anong gawin ng kanyang ina, hindi pa rin talaga magpang-abot ang kanilang pera. Sa dami ng bayarin, sa dami ng kailangang unahin, sa mahal na mga bilihin, nahihirapan na ang kanyang ina at ang bagay na ito, alam na alam ni David. Kung ang kanyang mga kaibigan naglipatan na sa private school, itong si David naiwan sa public school. Hanggang sekundarya, nasa pampublikong paaralan pa rin itong si David. Doon niya nga ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi nga katulad ng iba. Itong si David, inuunawa niya ang sitwasyon ng kanyang magulang ngayon. Alam niyang mahirap ito para sa kanyang ina. Kaya imbis na magpasaway, imbis na magbulakbol, nag-aral na nga lamang siyang mabuti. At sa awa ng Diyos, nakapagtapos nga siya ng sekundarya nang kahit isang beses, hindi man lamang naiipatawag sa guidance office ang kanyang ina. Bagkus, palaging umaakyat sa entablado dahil palagi siyang may medalya. Tuwang-tuwa naman ang kanyang inang ito. Magmula nga noong makapagtapos siya ng sekundarya, agad siyang naghanap ng trabaho. Nagpunta siya agad ng Maynila. Sadyang napakahalaga ng edukasyon para kay David. Kaya naman, kahit mahirap, nag-working student siya sa Maynila. Trabaho sa umaga, nag-aaral sa gabi dahil naaawa nga siya sa kanyang ina. Hindi niya kayang ipapasan dito ang lahat ng gastusin. Tuwing bakasyon, umuwi naman siya ng probinsya at doon nakakausap niya ang kanyang mga dating kaibigan nung elementary. Ang mahirap nga lamang, tuwing nag-iipon-ipon sila at nagkakasama-sama, ang palagi nilang kwentuhan ay yung mga luhong nagagawa nila, yung mga luhong nabibili nga nila gamit ang kanilang mga pera. Imbis na pag-usapan ang mga hardship sa buhay, imbis na pag-usapan kung paanong nalagpasan ng mga pagsubok, abay hindi. Ang pinag-uusapan nila ay walang kakwenta-kwentang mga bagay. Halimbawa na nga lamang, sugal, babae, pustahan at marami pang iba. Sa mga usapang ito, tahimik lamang si David. Hindi na nga siya nakikisali dahil wala naman sa kanyang isipan ng mga bagay na iyon.
Maya-maya pa, nalipat ang usapan sa mga trabahong nais nga nilang pasukin. Yung isa, gustong maging doktor. Yung isa, nais magkaroon ng malaking negosyo katulad daw ng kanyang ama. Yung iba nga, nais pang magkaroon ng travel agency para makapunta raw sila sa iba't ibang parte ng bansa, iba't ibang parte ng mundo. Dahil yun nga daw ang kanilang goal, ang makagala, ang magsaya lamang sa buhay. Ayaw magtrabaho. Nakakalungkot nga lamang dahil para sa kanila, ganoon lamang kadali ang buhay. Sa haba ng kanilang usapan, hindi maiiwasang itong si David ay manliit naman talaga. E paano ba naman? Usapang pera palagi ang topic ng magkakaibigan. Gustong bumili ng ganito, gustong bumili ng ganyan, pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan. Ay, nung minsan nga, nais naman niyang mag-open tungkol sa mga pagsubok na kanyang dinanas dun sa Maynila, pero naitsipwera lamang siya. Paano ba naman? Yung isang kaibigan niya bumili ng bagong kotse. Sa malamang, sa kanya napunta ang atensyon ng mga tao, hindi sa kanyang sinasabi. Sa paglipas pa nga ng mga buwan, ipinagpapatuloy lamang niya ang kanyang pagsisipag sa pagkatrabaho habang siya ay nag-aaral doon sa Maynila. Tuwang-tuwa naman sa kanya ang kanyang ina. Habang nagsusumikap itong si David na maabot ang kanyang pangarap, ang kanyang mga kababata nagpapasarap lamang. Palibhasa ay aasa na nga sa kanilang mga magulang. Hindi nagtagal, natupad nga niya ang kanyang pangarap at sa bawat pagkikita nga nila ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kababata, pinamumukha sa kanya ng mga ito kung gaano nga bang kaganda ang buhay nila at kung gaanong kahirap ang kay David. Alam mo yun, yung mga tipo ng kaibigang dadaanin sa biro ang lahat. Joke lang ganito, joke lang ganyan. Pero kapag nagsalita sila, tagos talaga sa puso. Ipinapamukha sa iyo na mahina ka, na wala kang kakayahan, na para bang dahil mahirap ka, wala ka nang mararating sa buhay mo. Diba? May kaibigan kayong ganyan, aminin mo. May mga tao talagang ganyan. Kung makapagsalita, akala mo baga, alam nila ang buong katotohanan tungkol sa iyo. Itong si David, hinahayaan lamang ang kanyang mga kababatang ito na sabihin ang anumang nais nila. Ang mahalaga para sa kanya, naabot niya ang kanyang pangarap, ang kanyang goal. Anuman ang sabihin ng iba tungkol sa kanya. Ang kanyang palagi lamang iniisip, walang saysay ang ikwento pa niya ang buong pangyayari sa buhay niya doon sa Maynila dahil siguradong mamaliitin lamang ito ng mga taong nasa paligid niya. Hindi naman niya kailangang ikwento at ipagyabang ang lahat ng achievement niya doon sa Maynila. Hindi niya kailangang ikwento na napakataas ng kanyang marka sa kanyang pag-aaral. Hindi niya kailangang sabihin na tapos na nga siya sa kolehiyo. 4 na taong kurso ang kanyang ginawa doon. Hindi niya nga daw kailangang aminin na malaki din ang kanyang kinikita sa kanyang part-time job. Kasi ang kanyang paniniwala at ang turo sa kanya ng kanyang mga magulang, hindi ibig sabihin hindi mo pinagyabang ay hindi ka na nagpapasalamat. Sasabihin ng iba, bakit hindi mo na lang sila iwanan? Iwasan kung ayaw mo sa kanila. Aminin nyo, may mga pagkakataon talaga na kahit ayaw mo nang kausapin yung mga tao, wala kang choice kundi batiin sila at pakipagkwentuhan. Lalo na kung halos kapitbahay mo lamang. Mahirap nang masabihang mayabang dahil sa kanilang grupo, itong si David lamang ang nakapag-Maynila. Ang lahat ng bagay na ito, alam ng ina ni David. Subalit tahimik lamang siya kahit masakit para sa kanyang malaman na minamaliit ang kanyang anak na napakasipag. Paano ba naman? Itong si David na nga ang may sabi, huwag nang pag-usapan pa ang mga isyong iyon. Pabayaan na lamang sila. Isipin ang nais nilang isipin at gagawin niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hanggang isang araw, kinausap ng ina ni David itong si David at ang sabi nga nito, anak, bakit ba hindi mo pa sabihin sa kanila ang buong katotohanan? Kahit pa sabihin nauna nga silang makapagtapos ng kolehiyo sa iyo, hindi ba't nakapagtapos ka rin naman?
Hanga talaga ako sa mga kaibigan mong yan. Minamaliit ka nila, samantalang wala naman silang alam sa totoong pinagdadaanan mo. Basta anak, magsipag ka lamang sa buhay mo. Huwag mo na kaming isiping mag-iina. Ang mga kapatid mo, ako nang bahala sa kanila. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa iyong sarili. Kaya ko pa namang kumita kahit pa paano. Magtatrabaho ako para hindi ka na mag-worry sa aming mga pangangailangan, ha? Biglang lumapit si David sa kanyang ina at yumakap ng napakahigpit. Kumulong siya dito at sinabing, "Maraming salamat po sa inyong suporta, ina." Bukod sa kanyang pamilya, napakalaki ng pasasalamat itong si David sa mga sponsor niya, sa kanyang pag-aaral, sa lahat ng tumulong sa kanyang mga bayarin. Napakalaki ng kanyang pasasalamat. Kaya naman, nagsusumikap nga siyang mabuti upang hindi nga siya mapahiya sa mga ito. Kahit pasabihing napaka-late na ngang nakagraduate ng kolehiyo itong si David kumpara sa kanyang mga kaibigan at kababata, kung usapang credentials lang naman ay nangunguna itong si David. Magaling sa sports, lalo na sa basketball, kaya naman hinahangaan itong si David ng mga kababaihan, lalo na ng mga freshman doon sa paaralan. Marami din siyang mga kaibigan. Napakahilig pa niyang sumali sa iba't ibang klase ng club sa loob ng paaralan. Palaging mataas ang kanyang mga marka at talaga namang hindi mo nga maiitanggi na kinaaaliwan siya ng mga tao, lalo na ng mga guro, dahil napakamasunurin niya at napakabait pa. Iginagalang niya ang lahat ng tao sa kanyang paligid, kilala man niya o hindi. Hindi naman daw sa nagmamayabang, subalit itong si David pinag-aagawan ng mga kumpanyang kanyang inaplayan. Nang mapili na nga ni David ang kumpanyang nais niyang pasukan, ipinakita niya kung gaano siya kagaling, kung gaano siya kahusay, at sa loob lamang ng ilang mga buwan, na-promote agad itong si David. At dahil nga masipag at madiskarte, hindi naman nga nakapagtataka na pagkatapos ng ilang mga taon, ay ipinamahala na nga sa kanya ng malaking kumpanyang iyon ang ilang mga branch sa Pilipinas. Alam mo ba, ang bali-balita, maging ang ibang mga branches ng negosyong iyon sa ibang bansa, nais na ring ipamanage sa kanya. Dahil matanda na ang kanyang boss at tiwala naman sa kanyang kakayahan, nag-retired na nga ito ng maaga dahil meron na nga itong iniinda sa kanyang katawan. Pinagkatiwala niya ang pamamahala sa negosyong iyon dito sa binatang si David. Nang dahil nga itong si David na ang nagmamanage ng kumpanya at ng ilang mga branches sa Pilipinas, yumabong pa ng yumabong ang negosyong pag-aari ng kanyang boss. Sa sobrang tuwa nito sa kanya, isang araw, kinausap siya nito. At dahil sa kanyang sobrang galak, ipinangako pa nga niya na kung sa pagkakataong siya'y pumanaw sa mundong ito, iiwan niya ng malaking share itong si David sa kanyang sariling kumpanya. Nung una, hindi pa nga makapaniwala itong si David, subalit buo na ang loob ng kanyang boss. Kaya naman, agad niya itong ibinalita sa kanyang ina. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina at napakalaki rin ang kanyang pasasalamat dito. Nang sumunod na buwan, agad namang lumipad ng Dubai itong si David kasama ang kanyang boss dahil meron silang business meeting doon. Ang problema, medyo matatagal nga sila doon at dahil sabik nga siya sa kanyang ina, nagpapagahe na nga lamang siya. Napakarami niyang ipinadala sa kanyang ina dito sa Pilipinas. Hello? Hello anak, kamusta ka na ba? Ano bang balita na sa'yo? Ano? Anong Dubai? Akala ko ba nasa Singapore ka? Ano? Kaya naman pala eh. Anak naman, mag-focus ka sa iyong trabaho. Napakarami ng iyong padala dito. Halos buwan-buwan. Ang dami ng pabagahe mo. Baka naman mamaya nauubusan ka na dyan. Unahin mo mga pangangailangan mo, anak. Kamusta naman ang kalagayan mo dyan? Kamusta bang panahon dyan? Kumain ka na ba? Ang mga gamot mo. Ha? Mabuti naman kung ganon. Lagi mong ingatan ang sarili mo dyan, ha? Mahal na mahal kita.
Hindi lamang kanyang ina ang tuwang-tuwa rito kay David, maging kanyang malayong kamag-anak ay malaki ang pasasalamat sa kanya dahil kahit paano nagpapadala nga siya ng pera sa mga iyon, lalo na sa panahon ng sakuna. Alam mo ba, maging sa mga simbahan, nagdodonate ng malaking halaga ng pera, linggo-linggo, itong si David. Aba, pati malayong mga charity events, sinasalihan din niya, online. Naging sobrang abala na nga nitong si David, dahilan upang hindi na nga siya makauwi ng probinsya. Miss na nga niya ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang ina. Kung ikukumpara sa noon, mas matured na nga mag-isip itong si David ngayon. Kaya hindi na nga siya para kausapin pa ang kanyang mga dating kaibigan para lamang ipakita ang kagandahan ng buhay niya ngayon. Wala nga siyang pakialam kahit ang tingin sa kanya ng mga ito ay simpleng trabahador lamang. Ang mahalaga, alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung anong kanyang ginagawa para sa kanyang pamilya. Napapatawa na nga lamang siya dahil kahit hindi siya umuwi ng probinsya, nababasa niya ang group chat nilang magkakaibigan. Kitang-kita niya kung paano pa rin siyang maliitin ng mga ito. Tuwing may reunion, hindi na nga siya pumupunta dahil nga palaging abala. Pero ang sabi ng kanyang mga kababata, baka nga naman daw marami lamang trabahong ginagawa. Ikaw baga naman daw ang walang kapera-pera. Paano mo daw haharapin ang mga kaibigan mong alta? Alta. Kaya lang, biglang isang napakalaking delubyo ang dumating sa kanilang lugar. Humina ang halos lahat ng mga negosyo. Ang mga establishmento, halos lahat nagsarado na. At dahil nga medyo mahirap talaga ang buhay sa probinsya, ang karamihan sa mga tao doon napilitang magtrabaho sa ibang bansa. Yung iba, nagpunta ng Maynila. Apektado nga ng problemang ito ang ilan sa mga kababata ni David. Ang mga ito napilitang magpunta ng Maynila. Nag-apply ng trabaho kahit pa sabihing napakasama ng kanilang credentials. Napakababa ng mga marka at yung iba, hindi pa nga nakakapagtapos talaga ng kolehiyo dahil napakaraming bagsak. Sa malamang, husto lamang sa yabang, palibhasa nga ay asa na sa mga magulang. Walang katapusang kayabangan. Yung iba, wala naman talagang balak magtrabaho sa Maynila. Nais lamang magtungo doon upang masabing, nakapag-Maynila ako. Aba, kayang-kaya ng pamilya ko. Afford namin. Kayo. Nagamit nga nila ang ilang mga maliliit na koneksyon upang agad silang matanggap sa trabaho. Yung iba, nagtataka dahil kahit pangit ang sagot sa interview, nakapasa pa rin sa trabaho, nakuha pa rin ang job offer. Itong si David, napapatawa na nga lamang dahil nababasa niya kung paano magyabangan ng mga taong ito sa group chat. Kesyo mahusay daw yung isa sa kanyang mga sagot, kaya agad siyang natanggap sa trabaho. Yung isa, kahit daw wala siyang pinapasang magandang resume, nakapasok pa rin sa kumpanya. Pagalingan, payabangan. Pagalingan, payabangan. Wala nga silang kaalam-alam na kaya lamang sila nakapasok sa trabaho ngayon ay dahil kay David. Oo, tama ang inyong narinig. Si David kasi ang general manager ng mga kumpanyang kanilang inaplayan. Siya lang naman ang nag-approve ng kanilang mga application. Dahil alam niya kung gaano kahirap maghanap ng trabaho ng panahong iyon, sino ba siya para ipagkait ang pagkakataong ito sa kanyang mga kababata? Lumipas pa ang ilang mga linggo, ilang pang mga buwan. Ang mga batchmates niya nagyayabangan pa rin. Na-mention pa itong si David. Sabi nga nung isa, Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung sa kumpanya namin kayo nag-apply, edi sana wala kayong problema. Tingnan niyo naman ako, pa-easy-easy lamang, ganado pa rin. Aba, napakaganda ng mga katrabaho ko at mukhang napakabait pa at galante ng aking mga boss. Nung huling beses, sumahod lamang naman ako ng mahigit 25,000 pesos. Walang kapagod-pagod. Well, wala akong magagawa. Matalino ko, magaling ako. Kayo. Teka lang.
Di ba? Online naman si David. Oy, David, kamusta na? Anong balita sa'yo? Kita naman tayo. Nasa Maynila ako ngayon. Nasaan ka ba? Siguro, inggit na inggit ka sa amin ano. Sabi ko naman sa noon pa, mag-aral kang mabuti. Ay, sorry, hindi mo nga pala afford. Sayang ano? David, kung nag-aral ka lang sana ng kolehiyo, kung nakapagtapos ka lamang sana, edi sana, maganda rin ang trabaho mo ngayon. Ay, ang hirap nga naman talagang maging mahirap, ano? Alam niyo ba, bali-balita ko, yung kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, nung isang araw, masarap ang kinakaing pagkain. Nako, baka kinuha lamang sa isang handaan. Take out ka mo. Balutin mo ako. Yan ang voice message ng isa pang kababata. Ang reply naman ng isa, baka naman waiter siya dito sa Maynila. Kaya naman, biglang nag-voice message ang presidente ng kanilang klase noon. Ang sabi niya, huwag niyo namang maliitin si David. Hindi porke mahirap lamang ang kanyang buhay, ay ganyan na kayo sa kanya. David, online ka ba? Ay, nakakalungkot lang dahil hindi ka na makakapagtapos ng kolehiyo. Pero pag kailangan mo ng pera, pwede mo kong hiraman. Bagong sahod ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Handa ka naming ilibre. Kaya lang, dapat ikaw mag-serve sa amin, ha? Mais nga kayo, puro kayo kalokohan eh. Sa paglipas pa nga ng mga linggo, ang ilan sa kanyang mga kababata na fire na sa kumpanya. Dahil paisi-isi nga lamang, hindi sineseryoso ang mga trabahong ginagawa. At kesa magdulot nga ito ng problema sa kanilang kumpanya, pinapaalis na lamang. Lahat ng mga bagay na iyan, dumaan dito kay David. Alam niya ang mga bagay na ito. Pero bakit nga ba parang hindi ata mine-mention sa group chat? Aba, baka nahihiya. Hanggang ngayon kasi, yung iba sa kanyang mga kababata, nagmamakaawa pa rin tanggapin pa rin sa trabaho dahil wala raw silang ibang aasahan ngayong ang kanilang mga magulang ay matanda na. Napag-alaman na nga lamang nitong si David na ang kanya palang mga batchmates noon na palaging nambubuli sa kanya, ngayon magkakasama pa rin sa Maynila sa iisang bubong. Nagrenta sila ng isang apartment. Bitbit ang lahat ng kanilang mga requirements. Subalit hanggang sa ngayon, wala pa rin tumatanggap sa kanila dahil ang kanilang kayabangan hanggang probinsya lamang. Kung akala nga nila sila na ang pinakamagaling, aba, sa Maynila, mas maraming mahusay sa kanila, di hamak na mas magaling sa kanila. Noong sumunod na linggo, 5 sa mga kababata niyang ito, nalaman ng nakapila din pala sa napakahabang lane dun sa labas ng kanyang building. Nais mag-apply ng trabaho. Siyempre, nais niyang malaman kung medyo nag-iba na ba ang ugali ng mga ito. Kaya naman, naglaan siya ng kaunting panahon upang kamustahin ang mga ito. Kaya naman, nung sumalang na para sa final interview ang 5 ngayon, agad silang pinadirensyo sa office ng may-ari. Ang sabi ng HR, hinihintay na raw sila ng boss. Napakamot na nga lamang ng ulo itong si David dahil kitang-kita nga niya sa CCTV at dinig na dinig niya kung paanong mag-usap ang mga taong ngayon. Maya-maya pa, pinapasok na nga sa opisina ang mga ito. Lahat sila ay nagulat dahil lang makita nila ang mukha ng boss. Aba, hindi nga sila makapaniwala. Anong kalokohan to? David? Anong ginagawa mo rito? Nag-a-apply ka rin ba? Aba, pumila ka. Anong kasinuswerte? Teka lang. General Man. Ikaw? David, ikaw ang general manager ng kumpanyang ito? Anong kalokohan to? Hindi nga. Totoo? Imposible. Imposibleng mangyari ito mga pare. Paano mangyayari yun? Ay hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ba? Sabi nung isa, ano ka ba naman pare? Baka naman janitor yan dito. Oy, David, tawagin mo na si boss oh. Nagmamadali kami.
Yan ang sabi ng mga kababata ni David. Alam niyong napakahaba pa ng araw ko. Marami pa akong kailangang gawin, so please take your seats now. Ano bang itinatawa-tawa ninyo? May uling ba sa mukha ko? May problema ba? Aba, siguro naman, hindi ko na kailangan magpakilala sa inyong lahat, ano? Alam niyo na ang buong kong pangalan. Abay, kung mapag-usapan niyo ako sa group chat, talagang mainam. Yan, ang sabi ni David. Biglang napatungo na nga lamang ang mga kababataan niyang ito. O ano, parang nakakita kayo ng multo. Napakatahimik niyo ngayon ay samantalang kanina ay para kayong bubuyog. Alam niyo ba, sa dami ng mga sinabi ninyo sa akin noon na masasakit, isa lamang ang tumama. Yung sinabi ninyong hindi niyo ako katulad. Dahil kayo, marami kayong pera, hindi ba? Marami kayong kayamanan. And so what? Kung marami kayong pera, marami akong pangarap. Ang pangarap na yan, ang pinagtyagaan kong abutin sa loob ng ilang mga taon. Habang inaabot ko yan, tinutulungan ko ang pamilya ko. Teka lang. Sounds familiar, right? Nung ko pa ino-open yun sa inyo pero wala namang kayong pakialam. Baka nga hindi nyo na naaalala. Kasi ano, ang gusto nyong pag-usapan, yung mga bagay na wala namang kwenta. Let's talk about job. Kindly open your folders. Kita nyo resume ninyo. Kita ninyo mga achievements ninyo, ang mga credentials ninyo. And you think that's enough para tanggapin kayo rito? Sa haba ng pila sa labas ngayon, kahapon, mas mahaba pa dyan yung pila. How much more tomorrow? Sa isang araw. Napakaraming tao ang nangangailangan ng trabaho. And you really think, I will give you a chance just because kaibigan ko kayo noon? Think twice. I know your strengths, your weaknesses. Yung iba sa inyo, magaling naman talaga. Ang problema, your attitude. At yan ang sigurado kong ikakabagsak ng kumpanya. Kung nagawa kong i-fire kayo noon, magagawa ko ulit ngayon. Oh, ano? Hindi kayo makapaniwala? Oo, tama ang inyong narinig. I was the same boss that you have sa past job ninyo. Ako ang nagpaalis sa inyo. Kasi nakita ko wala kayong growth. Kayo ang humihila sa mga katrabaho niyong pababa. Kayo ang sisira sa negosyo. And I will not allow that ever. Bagamat napakahaba na nga ng kanyang mga sinabi, itong si David, tila ba hindi pa rin nauunawaan ng kanyang mga kababata. Hanggang sa ngayon kasi, hindi pa rin sila makapaniwala na ang taong kaharap nila ngayon, na kanilang possible na maging boss, ay ang lalaking kanilang binubuli noon. Para bang ang wish nila, lamunin na nga lamang sila ng lupa sa sobrang pagkapahiya. Subalit itong si David, sadyang mabuti ang kanyang puso, kaya nais niyang bigyan pa ng pangalawang pagkakataon ang mga kababatang ito. Bibigyan niya ng mga examinations at seminar upang malaman kung karapat-dapat nga ba ang mga ito sa trabahong kanyang nais i-offer. Matapos nga ang mga sandaling iyon, ang dalawang kababata ni David hindi na nga kinaya ang pressure, umuwi na lamang sa probinsya. Ang natirang tatlo, kumasa naman sa kanyang hamon. Kaya naman, kitang-kita nga ni David na nais talaga nilang makuha ang trabahong iyon. Siyempre, nang makapasa ang mga kababatang ito, agad niyang ibinigay ang job offer. Maligayang maligaya ang mga ito at napakalaki ng kanilang pasasalamat dito kay David sa panibagong pagkakataon ng pagbabago, panibagong trabaho at panibagong pagkakaibigan. Siyempre, muli silang humingi ng kapatawaran sa mga bagay na kanilang nasabi noon kay David. Mali sila at tanggap na nga nila iyon. Pinapatawad naman sila agad ni David dahil ang mahalaga ay kung ano ang meron sila ngayon. Sa pagkakataong ito, malamang alam na rin ng iba pa niyang mga kababata ang tunay niyang pagkatao, ang tunay niyang trabaho at ang tunay na estado ng kanyang buhay. At lahat sila hiyang-hiya sa kanilang mga nagawa. Kaya naman, nung minsang umuwi ng probinsya itong si David, agad siyang sinalubong
ng mga kababata niya at muling humingi ng kapatawaran sa mga nagawa nga nilang pagkakamali. Baka naman daw maaari pa silang bumawi. Who knows kung tunay na nga ba at sincero ang kanilang paghingi ng kapatawaran? Ang mahalaga ngayon ay okay na ang kanilang pagkakaibigan. Naging aral na nga sa kanila ang mga pangyayaring ito. Nang dahil sa pangyayaring ito, napakarami nga nilang napagtanto. Isa na nga dyan, sa buhay na ito, hindi naman pala talaga mahalaga kung saan pamilya ka nagmula, kung mayaman ka ba o mahirap nung bata. Ang mahalaga ay kung paano mong aabutin ang iyong mga pangarap nang wala kang sinasagasaan o tinatapakang ibang tao. Sabi nga nila, meron tayong kanya-kanyang krus na kailangang pasanin sa buhay na ito. Gaano man ito kalaki, gaano man ito kabigat, gaano man kahirap, malay mo, ito pa ang magagamit mong hagdanan o daan patungo sa mas magandang buhay. Magmula nga noon, mas marami ng tao ang natutulungan ni David at ang nakakatuwa pa, yung mga taong natulungan niya, tumutulong na rin sa iba. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Binabati ko po ng isang magandang araw si May Peña from Los Angeles, California. Hello, Beth Apelido from New Washington. Merly Lianeta from Laguna. Hi, Imelda Wada from Hawaii. Meron din tayo from UK, Nelia Tejano. Meron din sa Greece. Ito, si Miss Merlilyn. Hello. Lorna Pulido from Cabuyao, Laguna. At Dorotea Garcia from Singapore. Hello, Zoila Tequico from Aurora. Arlene Malyari from Qatar. Last but not the least, Bernadette Tuliao from San Bernardo, Cabagan. At sa lahat po ng masugid na nakikinig ng ating bawat storya, maraming salamat po. There's more to come, kaya naman abang-abang lang. Subscribe na po. Like the video and share. Thank you so much. Goodbye.